Para po sa devotion natin patungkol sa regeneration, so dito po ay pinapag-usapan natin na yung regeneration ay kapareho lang ng born again tsaka born of the Spirit or born of God sa ibang mga verses. Now, gusto ko pong balikan yung isang puntos natin dito na yung regeneration po, ito talaga yung nagiging, kumbaga, pinanganak tayong muli. Dahil pinanganak tayong muli, nagkakaroon tayo ng bagong katauhan at yung bagong katauhan na yun yung ipinapamuhay natin. Now, kapag ikaw ay nabago at pinakita mo talaga yan sa pamilya mo, asawa mo, or kung ikaw ay estudyante, pinakita mo talaga yung pagbabago ng buhay mo sa pamilya mo, you will become a good news to your family. Kaya po ito yung isang puntos natin, no? Persuade by being a living proof of the gospel. I hope tayo po ay maging mga persuasive and convincing people na pag may share tayo patungkol sa Panginoong Jesucristo, everybody will listen. Pag meron tayong sinabi ng mga prinsipyo patungkol sa buhay, because we have the wisdom of God, we have the wisdom of the Bible, yung mga tao nakikinig agad sa atin. Kasi mga kapatid, ang isang taong hindi ipinapamuhay ang ebanghelyo, ipokrito sa paningin ng mundo. At ayoko pong mangyari na tayo na mga tagapakinig dito sa devotion natin, maging sa aking sarili, na tayo maging ipokrito sa harapan ng mga tao. Yung share ng gospel, ng salita ng Diyos, pero hindi naman nababago yung buhay natin. Kaya po tandaan natin, laging magkasama ang message and messenger. Tayo po ay messenger, meron tayong message, hindi natin dapat pinaghihiwalay yung message sa messenger. So, tayo po ay tumanggap ng ebanghelyo at yung ebanghelyo po ay bumabago ng ating buhay at tayo rin po ay magiging mabuting balita sa ibang tao. So, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung mga yon. Hindi pwedeng tumanggap tayo ng good news tapos yung good news na nagbabago ng buhay, hindi naging epektibo sa atin. Kahit anong sabihin natin na ebanghelyo sa ibang tao, hindi rin sila makikinig. Because we are not persuasive by our lives, by the way we live our lives. So, I hope right now, let's evaluate ourselves. Pag may sasalita ba tayo, pinapakinggan tayo ng mga tao, are we authoritative? Hindi po authoritarian, authoritative. You know, someone who speaks with authority. Are you that kind of person na pag nagsalita ka, pinapakinggan ka? Pag may sinabi ka, yung tao very attentive. Talagang intentionally nakikinig sa'yo. So, if you're that kind of person, then the people around you see something in you. And I hope what they see is none other than the Lord Jesus Christ. Nakikita nila si Kristo sa buhay mo. So mga kapatid, let's be persuasive, convincing, by being a living proof of the gospel. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.